Happy New Year mga kababayan! 2026 na. Kay bilis ng panahon. Ang dami sana nating gustong gawin, pero parang kakaunti lang ang oras para matapos ang nasa schedule natin. Anyway, mag-a-update lang naman ako sa inyo ng panibagong balita para sa mga interesado na makapagtrabaho dito sa Denmark. At dahil government to government ito, syempre, may government agency na kumakatawan palagi sa mga ganitong kasunduan. As usual, sa DMW o sa Department of Migrant Workers kayo mag-aantabay. Noong August 11, 2025, ang huling update ko ay patungkol sa pagpapatigil ng bansang Denmark sa recruitment ng mga healthcare workers mula sa third world countries katulad ng India, Bangladesh at Nepal. Pero hindi binanggit sa balita ang Pilipinas. Kaya naman, magandang balita ang hatid ng ating video ngayon. Noong December 9, 2025, lumabas ang balita sa national TV dito sa Denmark. Mababasa din ninyo ang balita patungkol sa kaparehong tema sa website ng Ministry of Senior Citizens sa Denmark o Ældre Ministeriet. Sa kaparehong petsa din na December 9, 2025, ay bumiyahe ang Minister ng Senior Citizen na si Mette Kierkegaard sa Pilipinas upang pirmahan ang kasunduan sa pagitan ng bansang Pilipinas at Denmark na siyang magbibigay ng mas maraming nurses o nursing staff sa munisipalidad ng Denmark. Binanggit din sa balita na magkakaroon ng pagkukulang sa bansang Denmark ng hanggang 24,000 o 24,000 na mga sosyal o sunheads asistente o YELPO, ito yung mga healthcare workers, kapag nagpatuloy ang pagdami ng mga senior citizen sa bansa hanggang sa taong 2035. Bahagi ng sinabi ng minister sa wikang Danish na salin sa wikang Ingles ay ito: I'm glad that we have now come so far that we can put pen to paper on a partnership agreement with the Philippines. The agreement is an ambitious project and an important part of the overall effort, which over time can add more employees to the care sector which is in need of them. We have already taken important steps in the right direction with the SOSO agreement and the elderly reform, but further initiatives are needed if we are to meet the increasing needs in the coming years. Ayon pa sa balita, ang bilang ng mga ire-recruit ay ibabase sa bilang ng mga kakailanganin ng bawat munisipalidad at ng mga rehiyon sa Denmark. Binanggit din na tinatayang aabot sa 100 aplikante ang tatanggapin ng bawat munisipyo kada taon. Sang-ayon naman sa pagsusuri ng COEL o Asosasyon ng mga Munisipalidad sa Denmark, tinatayang tataas pa ang demand sa mga aplikante habang napaghuhusay ang pagre-recruit sa pagitan ng mga partners sa kasunduan ng Denmark. Upang makapasa sa recruitment, ay kinakailangang sumailalim sa pag-aaral ng wikang Danish sa bansang pinanggalingan o home country. Kailangan ding makapasa sa internship, language qualification, and training sa Denmark. Kasunod ng pagtatapos ng mga kasunduan sa mga kasosyong bansa noong December 2025 at ngayong January 2026, kasalukuyang inaasahan na ang mga unang kandidato ay matatanggap sa Denmark sa ikalawang bahagi ng taong 2027. At iyan ang pinakamahalagang bahagi ng balita para sa ating mga kababayan sa Pilipinas.
Good luck sa mga matatanggap na Pilipinong healthcare workers dito sa Denmark. Like and subscribe. Thank you for watching. Until next time.